Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano kayo makakuha ng SSS number online. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, open nyo lang yung Google search ng cellphone ninyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Dito, i-type nyo lang yung SSS website. Ito na yung website ni SSS. Click nyo yan. Then dito, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo na agad yung apply for an SSS number online. Click nyo lang tong apply now. Then lalabas dyan yung no SSS number yet. Get it here. Click nyo yan. Then dito, makikita nyo na agad yung now you can register as an SSS member through our online facility. So click nyo yung naka-color blue, yung here. Then dito, dahil naka-cellphone site ito, so baguhin natin to as desktop site yung settings ng cellphone natin para makikita na agad yung mga information na nandito. So, baguhin muna natin. Click natin tong may tatlong dot. Ito yon. Sa right side, pinakataas, makikita nyo yung desktop site. So, click nyo tong may box. Ayan. So, as you can see, nagbago na yung format, guys. Kita na natin agad yung mga information. Hindi na tayo pa scroll pababa. Ngayon, click nyo na itong start. Then, dito, ito yung mga dapat nating fill upan. So, dito, fill out nyo lang kung ano yung mga applicable sa inyo. So, tulad dito, choose if registrant has. So, kung kumpleto naman yung pangalan ninyo, may pangalan kayo, may middle name, may last name. So, wag nyo na itong baguhin. Pero kung halimbawa naman is tulad ng iba, wala silang middle name. So, piliin nyo lang itong circle ng last name and first name only. Para naman sa mga naka-apelyedo lang, so click nyo yung circle ng last name only. Then sa nakapangalan lang is first name only. Dahil kompleto naman yung sa akin, click nyo yan, complete name. Ngayon, dito sa baba, sa last name, lagay nyo lang yung apelyedo ninyo dito. First name, pangalan nyo dito. Middle name ninyo dito. Next is your suffix. Dito sa suffix, click nyo itong select suffix. Then, ito guys, yung may mga suffix tulad ng first, the second, the third, at saka yung junior, senior is yan yung mga suffix. Kung wala naman kayong suffix, so wag nyo lagyan. Next is your date of birth. So, kailan ka nga ba pinanganak? Then, next is your email. Dapat yung email address na ilagay nyo dito is yun yung updated or yan yung nakalagin dito sa cellphone ninyo. Then, after nyan, double check nyo lahat ng na-fill out yung mga information dyan. And then, pag tama na, click nyo na itong may box. Then, dito naman sa box pa na maliit sa baba, click nyo yan. Ayan, then pag may check na, click nyo na itong submit. Then, ayan guys, nag-email na si SSS sa atin. Ayan, andito na tayo sa email natin. Then, andito na yung email ni SSS. So, kung wala sa mismong email folder ninyo, check nyo yung spam folder ng email ninyo. Then, open natin yung email. Then, ganito yung lalabas. So, as you can see, may link na sa baba. Yung naka-color blue. Continue link. So, yan yung i-click natin para makapag-proceed tayo dito. Ang sabi ni SSS, you just applied for a social security number. So, magkaroon na tayo ng SSS number dito. Ngayon, click na natin yung naka-color blue na link. Click natin yan.
Dito, ito yung mga fill upan natin. Ito yung mga personal information natin. So, kung ano yung gender ninyo, kung male ba or female. So, piliin nyo lang or click nyo lang yung circle ng female or male. Next naman is your mother's maiden name. So, una is apelyido. Then, sunod, pangalan ng mama ninyo. Then, next is the middle name ng mama ninyo. So, huwag kayong magkakamali dito guys. Ito ay pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga. Next naman is the contact information. So, dito lagay nyo lang yung cellphone number ninyo. Sa telephone number naman, kung wala kayong telephone number, so huwag nyong lagyan. So, optional lamang yan. Next is your home address. Lagay nyo lang yung address nyo dito. Fill out nyo lang yung mga dapat na fill upan nyo dito. Dito pala guys, take note na yung may mga asterisk na naka-color red, ibig sabihin, kailangan nyo yan fill upan. Pero kung halimbawa, tulad ng building name, house number, street, at saka subdivision is walang asterisk naka-color red, ibig sabihin is pwedeng hindi yan lagyan. Next naman is purpose of registration. So, mamili kayo dito kung for employment ba, self-employed, overseas Filipino worker, or non-working spouse. So, kung piliin nyo yung for employment, so click nyo lang yung circle ng for employment. Dito pala guys, pag once na gusto nyo na agad makapaghulog sa inyong SSS contribution, piliin nyo yung self-employed. So, wag nyo piliin yung for employment dahil pag once yan ang piliin ninyo, is hindi kayo pwedeng makapaghulog agad yan through online. Kaya kung ang piliin ninyo is self-employed. Pag once na pili nyo is for employment, then gusto nyong hulugan yung SSS contribution ninyo. So, kailangan nyo pang magpa-change ng status ninyo from employed to self-employed. Then, click next. Dito, double check nyo lahat ng na-fill out ninyo. Then, pag tama naman lahat, click nyo na yung next. Next is social status. Then, place of birth. So, yan yung dalawang yan. Fill out nyo lang mga information na kailanganin dyan. Then, click next. Dito naman is your beneficiaries. So, dito I suggest na kahit wag nyo na itong lagyan at hindi naman ito required. Optional lamang ito dahil guys, automatic kung sino yung immediate family ninyo is yun yung beneficiaries ninyo. At may sinusunod din si SSS na pagkasunod-sunod kung sino lang ang pwedeng makapag-claim ng inyong benefits. Kung kaya, huwag nyo na lang lagyan ito. Next tayo. Dito naman sa user ID, tandaan nyo yung user ID nyo guys dahil ito na yung user ID na gagamitin ninyo tuwing maglalagin kayo sa SSS account ninyo. Kaya iti-take note nyo yung user ID na ginawa nyo dito. Next naman is your UMID Card application. Optional lamang ito. So, I suggest na huwag nyo na lang munang lagyan dahil kailangan nyo maglagay dyan ng name of bank at saka branch of bank. Then, click nyo lang yung next. Then, dito guys, bago kayo mag-generate ng SSS number dito, so double check nyo lahat ng information na na-fill out nyo dito. Then, pag na-double check nyo na lahat dyan at tama naman, click nyo na yung generate SSS number. Dito, lalabas ang ganito. Once submitted, you can no longer go back and update your information. Kung kaya double check, triple check nyo yung information na fill out nyo dito para walang problema dahil hassle guys pag once na may mali dito, kailangan nyo pang pumunta sa mismong SSS branch para mapaayos yung mali dito. Pag tama naman lahat ng information, click nyo na yung yes. Dito, para maging permanent na yung SSS number ninyo, mag-submit kayo ng mga requirements. So, sa letter A, birth certificate. So, pag mag-submit kayo, click nyo lang yung
A, birth certificate para makapag-upload kayo dyan ng birth certificate ninyo. So, dapat napicturean nyo na yung birth certificate ninyo para mai-attach nyo na lang dyan. Sa letter B naman is baptismal certificate, driver's license, passport, mga ganon. Then, meron din dyang letter C. So, pag once na na-attach nyo na yung mga requirements dyan, guys, click nyo lang yung submit. Dito, nakalagay para hindi ma-disapprove yung pagpa-permanent ng ating SSS number. Kailangan daw is naka-certified true copy. Naka-PSA yung birth certificate ninyo, guys. PSA na ngayon, hindi na pwede ang NSO. At dapat klarong-klaro yung mga documents or requirements na ipapasa ninyo. Then, click nyo na yung proceed. Ayan, transaction finished. Your SSS number application is already finished. Check your email to view your SSS number and other transaction details. So, ngayon, check na natin yung email natin. Ayan, ito na yung email ni SSS. You have successfully applied for SSS number and web registration online. Below is your SSS with your application details. Ayan guys, andyan na lahat ng information na kailanganin natin sa ating SSS application. So, dito, scroll nyo lang pababa guys. Makikita nyo na dyan yung in-email ni SSS sa inyo. I-download nyo lang yan dahil naka-PDF yan. Yan is E1 form certification na may SSS number na kayo. So, ikikip nyo yan dahil yan is kailanganin nyo yan. Click nyo lang yung download para magkaroon kayo ng copy niyan. Ngayon, dahil may SSS number na tayo, so, check pa natin yung isang email ni SSS sa atin guys para makapag-create na tayo ng SSS account. So, ayan, isa pang email ni SSS. Click natin yung clicking here. Dito, lagay lang natin yung last 6 digits of our SSS number. Then, click submit. Then, dito, mag-create na kayo ng password. Dapat match yung dalawa niyan. And then, pag nakapag-create na kayo, click nyo lang yung submit. Next naman, guys, is set up security question. So, click nyo lang yung set up security question. Then, sagutan nyo lang yan, guys. After nyo masagutan, click nyo lang yung submit. Dito, lagay mo na yung password na ginawa mo kanina. Then, after mo malagay yung password, click mo lang yung may box. Then, click confirm. Ayan, successful na. Click nyo na yung go to home. Ayan guys, okay na lahat. Congratulations! Meron ka ng SSS number at may SSS account ka na din online. So, ganun lang guys kung paano kayo magkaroon ng SSS number online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!